Hello guys, welcome to my channel. So, ngayon sama kayo, no? Tuesday, September 19, 2023. Punta tayo sa range. Wala sana akong plano magpunta sa range. Hindi ko ba alam, sabi ko, this past few days masama paramdam ko eh. Siguro, sabi ko sa miss ko, siguro dahil sa mga iniinom ko gamot sa maintenance ko. Yung parang palagi akong pagod. Tapos palagi akong inaantok. Tapos yung kasukasuan mo. Yun yung sinasabi ko na I don't know. So parang walang gana akong kumilos. Pero pag nagpatalo ako sa ganyan, yung tinatamad ka lang sa bahay ka lang. Or nakahiga ka lang. Lalo kang magkakasakit eh. So singit ako ng range time. Pagbalik, gusto ko pa manood na sine. Gusto ko pa manood na sine sabi ko sa miss ko kagabi, ano daw ko sine mag-isa bukas sino kasama mo? Sabi ko nga mag-isa ako manonood tatanong mo pa kung sino kasama ko. Parang paka oxymoron manonood ako sine mag-isa, sino kasama mo? Anyway, so yun nga, sabi ko sige mag-range time na nga lang ako. Pag nagpatalo ako sa katamaran, walang mangyayari sa akin tara, punta tayo sa Boyle Shooting Range. Suot ko yung t-shirt nila, libre ang range time. So ano yung puputok ko? Putok tayo ng 22 LR tsaka yung bago kong pistol na TISAS PX9 Gen 3. At saka yung pala, yung matagal ko na hindi nagagamit din na Sastava M70A 9mm siya na copy ng Tokarev. Sabi nga na iba, Tokarov. The Tokarov. Hi guys, we're here. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Okay guys, tapos na ako mag-shooting. Grabe. Ngayon ko na naalala kung bakit ayaw ko mag-shoot sa mga indoor range. Imagine nyo 9mm saka 22LR lang pinuputok ko. Tapos tinabihan ako ng dalawang AR-15. Okay lang kasi libre lang naman to hindi ko pwede mapili. Kaso lang, nung dumating kasi ako dito, tinanong ako ng mga nila, yung mga nagsushoot tinanong nila ako kung ano yung puputok ko. Akala ko naman itatabi nila ako sa similar caliber. Ewan ko ba't nila ako tinabi sa mga pero okay lang. At least 1 hour lang naman, di ka naman dyan magtatagal. So make sure pag nag-shoot kayo ng indoor ranges, yung ear protection nyo maganda. Hindi pwede yung mga nabibili sa Ace Hardware. Ito noise cancelling to guys, time check 101.5. Pauwi na ako. Dito ako nagla-lunch. Sabay na ako magla-lunch. Ako itong nasa likod ko. Gusto mo overtake alangan. Anyway 1 o'clock magla-lunch na ako sandali, tapos 3 o'clock susundo ako. Sundali kaya anak ko si AJ. Nagbabas siya, kaso malayo yung bus stop niya. Kaya kailangan pa rin sunduin kasi lalo ngayon napakainit.
ko siya, ako binubuhat ko yung ano niya, bag niya, tapos pinapayungan ko. Hindi na ako nagkukotse, sayang gas. Dalawang kanto lang naman. So yun, ayan, nag-aircon na ako. Pagka mainit talaga yung panahon, hindi agad ako nag-aircon, pinapalabas ko muna yung mainit na hangin. Okay, ngayon pwede na ako magsalita ng maayos kasi ang ingay pag bukas bintana. Okay, so off camera tinanong ko yung ano, yung mga range officers ng Boyard, no, shooting range, Boyard shooting range. Sabi ko, paano nyo pinipili kung saang lane kami ilalagay? Kasi nung dumating ako rito, tinanong niya ako kung anong ipopotok ko. Sabi ko 9mm saka 22 LR. And before you know it, yan, nagulat ako. Dalawang AR-15 left and right puputok. Ano daw, kung ano yung available. Ang iniiwalay lang nila yung shotgun, yung puputok ng shotgun. Baliktad, no? So mas talaga marami sa inyo, mas delikado pa shotgun compared sa AR eh. Pero yun ang baliktad, di ba? Dito sa US, pinopromote ni Biden, mag-shotgun daw, wag daw mag-AR-15. Anyway, sabi ko bakit? Kasi yung shotgun daw, lalo na pag bird shot ginamit, spread ang ano, dapat yung backstop, rubber, para hindi bumalik yung mga bulitas or mga shots niya. Tawag din shot count, depende kasi sa shot count. Anyway, so yun. So yung rifle at pistol magkakahalo. Okay. Actually gusto ko talagang mag-shooting. Sabi ko matagal na ako nag-shooting. Gusto ko sana pumunta doon sa property kasi kaso napakainit pa din. Pag ako kasi nagpunta roon, hindi ako mag-uuwian. Ayoko na mag-uwi. Matutulog ako. Magka-camping na rin ako. So dapat malamig-lamig na. Anyway, this Saturday, fall na dito, autumn. So tapos na ang summer officially. Wala na tong init na to, no? And nakatipid na naman tayo. Libre range time. Dahil naka-t-shirt ako ng Boyard. Tataka nga ako, paano kumikita tong Boyard? Libre pagka Tuesday, no? Kawawa din naman. Bibili kayo. Sabi ko sa kanila, tinatanong ko pa pagka pupunta ako ng AR, anong nyo, may nire-require ba kayong bala? Dapat daw brass case, tapos bawal yung mga armor piercing round, mga green tip, black tip, MI855, mga ganun, mga armor piercing round bawal, incendiary round bawal, mga regular lang ng bala. Sabi ko okay. Pagka shotgun naman, bawal daw ang slugs, okay ang bird shot, which is baliktad doon sa isang range na pinuntahan namin sa 290, no? Bawal ang bird shot doon, dapat slugs. Kaya nainis ako noon kasi sabi ko, ang hirap maghanap ng slugs tapos mahal ang slugs. Sino pumuputok ng slugs? Napabira ang gumagamit ng slugs, usually bird shot kasi available yan sa, maski sa Walmart available. Tapos gusto nyo slugs lang, wag na, kaya hindi na ako bumalik doon sa isa. Anyway, pinopromote ko naman yung nila yung range nila. Nakakakuha sila ng free advertisement sa akin. Although kung makita nyo, nagpa-vlog ako dito sa Jose Rizal Adventures. Yung isa kong channel, yung PNY Prepper. Yan talaga. Yan, syempre, local. Yan, minimension ko sila. Okay? So, what else? Sayang nga lang, solo flight ako ngayon kasi si Mrs. busy. Tapos yung kaibigan ko naman, minessage ako 2 weeks ago. Tinaya niya ako mag-shooting. Sabi ko, wala akong kotse kasi, di ba, nagkaroon kami problema dun sa Explorer. Kaya, ito ginagamit ng misis ko. Wala akong kotse Kala ko naman, susunduin niya ako. Anyway, hindi. Naghanap ka ng kasama Wala akong kotse, na makakapunta. Tapos minessage ko siya ng Sunday. Sabi ko, pag gusto mag-shooting, every Tuesday kasi, yun nga,
meron silang T-shirt Tuesday. T-shirt. Tapos nagpicture ako doon sa doon sa counter. Nagpaalam ako doon sa babae. Yung bantay, yung clerk. No? Umiiwas talaga siya. Gusto ko sana siyang picturean. Umiiwas. Maganda yung babae. Kaso parang camera siya eh. Ayaw yata nila na mayroon si staff na kasama sa video or sa pictures. So pinicture ko na yung mga baril nila. Pag Friday libre ang ang rental ng full auto na baril. Pero sa kanila ka bibili ng bala. Kung bago kayo sa baril, gusto niyo ng full auto pero isang kalabit nyo, ubos agad yung isang magazine. Stick mag, hindi rin maganda. Tapos ito pa pala, sabihin ko pag nag-shooting ako, sabihin nyo, ba't di mo pinapakita yung target mo? Unang-una, nag-shoot ako for function. Kung nagsa-cycle ng maayos yung baril, kung nagja-jam. Kaya pansin nyo yung heritage kanina na may bird's head grips, inulit ko ulit, pinutok ko ulit. Kasi sabi ko nagmi-misfire ako. Bagong-bago yun eh. Yun ang problema pag mga bago. No, titignan nyo kung nagmi-misfire, diba? Pag revolver, pagka pistols naman, kung nag-feed or failure to feed, mga ganun, yung mga problema. So yun ang tinetest ko talaga. Kaya nag-rapid fire din ako pagka semi-auto, like yung TSAS PX9 Gen 3, kasi gusto kong malaman kung nagsa-cycle siya na maayos. Ngayon may napansin ako doon, gagawa ko na sariling mamaya. Pansin ako doon, parang masyadong mabilis yung baril ko, yung daliri ko compared dun sa reset nung trigger ng PX9. Nakakalabit na ako, hindi pa siya nagre-reset. Mapapansin niyo yan pag marami kayong baril na makukompare niyo talaga. Lalo na pag nagra-rapid fire kayo, your fingers are too fast for the gun. Yung baril nagre-reset pa, ikaw nakakalabit ka na. Yun, mga ganon. So function talaga ang tinetest ko, kaya gusto ko rin ng indoor range, kasi inaalaw nila yung full auto, inaalaw nila yung rapid fire. Pagka outdoor range, single shot ka lang or every 3 seconds. Okay? Ano pa nga ba? Mahal pa rin kasi yung bala ngayon eh. Kaya mahal pa rin ang bala. Kaya ayokong pumutok ng 5.56. Yung katabi ko sabi ko, buti na lang may mga dala akong 22 LR. Yung sa kanan ko na pumuputok ng 5.56 saka isang pistol. Sandali lang siya pumuputok ng ng AR niya kasi mahal ang bala eh. Siyempre, hindi siya pwede sumabay sa akin. Dami kong dalang bala eh. Yung 22 LR na dala ko, isang brick, 500 rounds yun eh. Tapos yung 9mm na dala ko, 200 rounds. Nauna na siya, naubos na yung bala niya, umalis siya. Ako pumuputok pa. Kaso nga lang, wala na akong oras eh. 1 hour lang kasi yan eh. Alam kayo, 1 hour lang. Ay! Nakakalimutan ko, ligpitin pala. Shucks, nakakalimutan ko ligpitin. Nakalimutan ko tanggalin yung target ko. Anyway, so na lang. Next time na lang. So, yun. Abangan nyo, palamig na ang panahon dito. Camping weather na yan, camping weather. And ito pa pala, during this summer hot months, nanonood ako ng mga nagka-camping na malamig na weather, nag-snow, umuulan. Dati iniiwasan ko yan eh. Pagka umuulan, hindi ako nagka-camping. Ngayon, itataon ko talaga na pag umuulan, doon ako matetesting ko din. Kaya syempre, pag bago ka, gusto mo maganda yung weather. Pero pag sanay ka na, wala na sa'yo eh. Sabi ko pwede naman pala ako mag-camping na umuulan. Hindi naman ako maselan eh. Ang ayaw ko lang, baka hindi ko isama yung mga aso. Pag may kasama kasing aso, kakalat eh. Lalo na pag pupunta na sa tent, kailangan mo silang linisin. Puputik yan eh. Okay guys, this ends my video. See you next time. Bye.